Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. No? Kung naaalala ninyo, nagkaroon ng salpukan ang dalawang barko ng China at naiulat mga tol. Hindi natin alam kung ito'y may katotohanan. No? Pero ayon mga tol sa mga balita, meron daw dalawang napaulat na nasawi no, sa hanay ng China Coast Guard. No, dahil sa mismong salpukan nila mga tol, dalawang crew o dalawang Chinese Coast Guard mga tol ang nasawi doon sa banggaan na yun sa Bajo de Masinloc noong Monday, August 11 mga kapatid. At ayon sa PCG, tingin nila hindi daw yan aaminin ng China. Kasi nga naman mga tol, malaking kahihiyan yan para sa kanila. Dahil sa kanilang kapangahasan, dahil sa kanilang pagiging agresibong mga aksyon, ayun, nasampulan sila. May nasawi mga tol sa hanay nila. 'Di ba? Yun yung iniiwasan natin mangyari, 'di ba? Kaya nga tayo palaging nagpoprotesta eh. Kaya nga tayo parating nananawagan sa kanila eh, huwag kayong gumawa ng mga agresibong aksyon ninyo. 'Di ba? Kasi kapag may nasawi sa hanay ng PCG o sa hanay ng Pilipinas, posibleng pagmulan niya ng matinding sigalot o mas lalong lalala mga kapatid yung ating hidwaan. Dahil dito sa ating pinagtatalunang mga karagatan, actually hindi na nga natin to dapat pagtalunan dahil may nanalo na eh. 'Di ba? Ayon sa batas, kung irerespeto lang sana ng China ang batas, talo na sila matagal na. Pero eto, tingnan nyo, 9 years mga kapatid ang nakakalipas, hindi pa rin nila ginagalang yung naging hatol ng Permanent Court of Arbitration at maging ang sinasabi noong 1982 UNCLOS, which is a signatory state din naman sila. So dahil nga sa pagiging agresibo nila, etong Monday lang mga tol, nagkaroon ng salpukan yung dalawang barko nila at naiulat na dalawa sa kanilang hanay mga tol lang nasawi. Anyway, para malaman natin itong buong detalye, panoorin natin itong balita mula rito sa Frontline Pilipinas, News 5 Everywhere. Again mga kapatid, hindi po ako ang magbabalita sa inyo. Tayo'y manonood lamang ng balita, magbibigay ng reaksyon, magbibigay ng commentary, magbibigay ng pag-aanalisa kung kakayanin mga tol. At syempre, ano pa ba pwede nating ibigay? Opinion mga tol, mga ganon, no? So pwede rin kayo magbigay ng comment sa ibaba. O wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. May dalawang napaulat na nasawi sa hanay ng China Coast Guard dahil sa banggaan sa Bajo de Masinloc kahapon. Oh, maisisisi ba nila sa atin yan? Na may nasawi sa kanila, sasabihin ba nilang kasalanan nyo to? Eh, kasalanan ba namin kung mabilis kaming tumakbo? Well, hindi natin mga tol pinagtatawanan yun nasawi Hindi natin pinagtatawanan yun. Don't get me wrong, no? Tayo'y nakikiramay kung meron man mga tol. At hindi na sana maulit at hindi na sana madagdagan pa yung mga ganitong mga bagay. Pero wala silang pwedeng sisihin mga tol diyan sa naganap na yan, kundi mismong sarili nila dahil masyado silang agresibo. 'Di ba? Masyado silang marahas eh. Pero tingin ng Philippine Coast Guard, hindi ito aaminin ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Pero saan kaya nagmula yung ulat na yun, no? Ayan, no? Malakas yung pagsalpok mga tol, yupi yung harapan ng Coast Guard nila. Salpukan ang Navy at Coast Guard vessel ng China habang pinagtutulungan nilang habulin ang BRP Suluan ng Pilipinas kahapon malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila ang dapat sisihin sa tinawag nilang miscalculation ng Chinese vessels. Oo, kasalanan nila yan. Ayan, no? Wasak yung warship nila. Oh. Tapos yung unahang bahagi ng Chinese Coast Guard, tingnan nyo. Sa Bajo de Masinloc, ayon sa Philippine Actually, kumalat na yung mga Coast larawan Guard, yan eh. hindi sila ang dapat sisihin sa tinawag nilang miscalculation. Kasi kahit saan nating tignan mga tol, paano tayo sisisihin dyan? Diba? Hindi naman natin inutos na magbundulan sila, diba? Eh, kung hindi nga tayo mabilis mga tol, tayo nabunggo niya na tayo naipit sa gitna eh kasi nagganon sila eh. Diba? Eh kung nandoon tayo sa gitna, eh di ipit tayo. Eh di sa hanay naman natin ng may nasawi mga tol. Tapos kapag nangyari yun, anong sasabihin ng China? Kasalanan pa rin natin. Lahat na lang kasalanan natin eh, diba? Masyado kasi silang mga ano eh. Ng Chinese Gahaman vessels. Hindi ba dapat magalit si Xi Jinping sa kanila muna? Dahil sila naman yung nagbanggaan, di ba? Tama.
Ayon kay Senator Ping Lacson, 2 umano sa tauhan ng China Coast Guard ang nasawi Okay. dahil sa banggaan. So ayon kay Senator Ping Lacson, basahin natin saglit ha. The West Philippine Sea collision between a People's Liberation Army Navy ship and a Chinese Coast Guard vessel while chasing a PCG vessel on a mission to resupply our fishermen near Bajo de Masinloc reportedly killed 2 CCG crew members. While we are proud of a skillful maneuver by our PCG captain, we also mourn the senseless talaga, loss of lives of the CCG personnel. Kinukumpirma pa yan ng PCG. I'm not even sure Ewan ko kung saan nakuha ni Senator Ping Lacson yun, pero malamang mga tol, may mga ano yan, may mga tawag dito, source person yan. whether they're going to admit it, that there was a casualty. I don't think that they will also make a big issue out of it, considering na hindi rin naman tayo ang dahilan ng Tama. cause of death no. It's not of our own doing. Sa Kasi isipin nyo mga tol sa kanila may nasawi dahil nga silang dalawa ay nagsalpukan. Kung tayo naipit, sa atin malamang sa malamang may nasawi. Biruin mo kung gaano kalaking barko yung mga yon. Diba iipitin tayo sa gitna mga tol? Death no. It's not of our own doing. Sa video, bago ang Ayun, oh. banggaan, makikita ang 4 na crew sa deck ng CCG vessel. Ayun. Pero hindi na nakita ang mga ito matapos ang banggaan. Ayun! Oo nga eto, ulitin natin Sa video, bago ang banggaan, makikita ang 4 na crew sa deck ng CCG Ayun andirito sila sa dulo. Nagmula silang Jack at saka si Rose ng Titanic. Andirito sila sa dulo. Tapos, sa ilang saglit, vessel. Pero hindi na Ayun. nakita ang mga ito matapos ang banggaan. So that is the reason why the Philippine Coast Guard offered our assistance, because we were assuming na merong went overboard because of the impact. We saw that some of the Chinese Coast Guard vessels were also in the vicinity, and they appeared to be searching for something or somebody, no? alam mo, normal nakikita natin yung mga ganitong senaryo sa mga road rage. No, yung mga matatapang masyado. Halimbawa, may nakagit-gitan sila tapos hinabol nila. Matapang sila, imbis na palagpasin na lang nila, unawain na lang natin, meron akong kailangan puntahan, meron pamilyang naghihintay sa akin sa bahay. Hindi. Inatupag niya yung pagiging matapang niya at natapakan yung ego niya, hinabol niya. No, hinarang niya. Pagdating dun sa dulo mga tol, meron palang sandata yung hinarang niya. Ayun, nasawi siya. O, kita natin. Meron pa, iba pang senaryo. Hinabol niya rin. O, hinabol niya. Kakahabol niya mga tol. Bumaliktad yung sasakyan niya. O eto, hinabol tayo ng hinabol. Sa kagustuhan nilang palayasin tayo sa mismong exclusive economic zone natin. Diba? Senseless nga, sabi ni Senator Ping Lacson walang saysay mga tol. Biruin mo kakaganyan ng kakaganyan nila Sino ang napahamak Di ba sila rin mismo? Nasira ang flagpole ng BRP Suluan na bumalik din agad sa Maynila para mag-refuel. Nakatakdang pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang AFP at PCG kasunod ng insidente. Para sa ilang senador, karma is real. Karma is real. Lang yung mga senador to. PCG kasunod ng insidente. Para sa ilang senador, karma is real sa salpukan ng 2 barko ng China. Sabi ni Senate President Wag tayong anuhin ng China Walang may gusto sa nangyaring yan. Hindi ginusto ng PCG na mangyari yan mga tol. Pero syempre mas mabuting nakaiwas tayo kaysa tayo ang nasaktan, 'di ba? Mas mabuti na 'yon. At hindi nila pwedeng sabihin sa atin, gera na. Dahil sa inyo may nasawi sa amin, hindi. Dahil sa kanila. Diba? Wala tayong ginawa dyan para magbigay ng threat sa kanila mga tol. Ang mission natin dyan, magbigay ng mga tulong, supply o ayuda sa mga maliliit na mangingisda dahil nga wala na silang nahuhuling isda Ang iniisip lang ng ating gobyerno, yung kabuhayan, yung kapakanan nitong mga taong to. Humanitarian mission nga kung titignan mo 'Di ba? Sa kabila ng mabuting hangarin na 'yon, mga tol, ang ginagawa nila wina-water cannon tayo, hahabulin tayo ng ganyan kahit na alam naman ng buong mundo, 'di ba? Pilipinas ang nanalo. 'Di ba? Tayo ang nanalo diyan sa area na 'yan, mga kapatid. May karapatan tayo diyan
Freedom of navigation, meron din mga tol. Isa pa, exclusive economic zone natin yan. Permado rin ng China yan sa UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan. Pero tignan nyo ginagawa nila sa pagiging masyado nilang marahas. O ano, bumalik sa kanila. O di ba? Gamot mga kapatid. Pro tempore Jinggoy Estrada, pagpapakita lang ito na kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, patunay ang insidente sa peligrong hinaharap ng Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Di ba? Yun yung peligrong hinaharap ng mga Philippine Coast Guard. Tapos sasabihin ng iba, mga duwag, di ba? Tatapang ninyo magsalita no? Buwelta naman ni Senator Risa Ontiveros, sana raw matuto na ang Beijing sa nangyari. Ang Department of Foreign Affairs nababahala sa naging aksyon ng China. Nananatili raw ang Pilipinas sa pagsunod sa diplomasya. Tama. Kaninang umaga, pinarangalan ng Coast Guard ang mga crew ng BRP Suluan. Eto. Ang bilis ninyong tumakbo. Saludo sa inyo. Ang galing ninyo magpatakbo ng barko. Kaya kailangan yung mga barko natin bukod sa tawag dito, kapakinabang dapat talaga mga speedboat no? Nagbabalita mula sa Eto mga kapatid, may nahanap akong balita kanina. Yan, mula rin naman dito sa UNTV. Ayon sa isang report mga tol, nagsasagawa ng search and rescue operation ng Chinese Coast Guard at 8 militia vessel ship, 15 to 25 nautical miles sa silangang bahagi ng Scarborough Shoal simula kahapon. Nagsasagawa sila ng search and rescue, meaning meron silang hinahanap, meron silang gustong bigyan ng tulong mga kapatid. Siguro eto yung mga crew na siguro tumilapon sa dagat, nalaglag, hindi na nila nakita mga tol. Well, panoorin natin tong balitang to mula rito sa UNTV. Nagsasagawa na search and rescue operation ng Chinese Coast Guard at 8 militia ships 15 to 25 nautical miles sa silangang bahagi ng Scarborough Shoal simula kahapon. Batay ito sa monitoring ng Sea Light Director at Maritime Sea Expert na si Ray Powell. PRC, Search and Rescue at Scarborough Shoal. At least 1 China Coast Guard and 8 militia ships have been conducting SAR o Search and Rescue Ops 15 to 25 nautical miles east of the shoal since yesterday afternoon's mishap with a PLA destroyer. The damaged vessel CCG-3104 has been AIS dark since before the incident. So nagpatay sila ng AIS nila. Ito'y kasunod ng nangyaring insidente ng banggaan ng 2 barko ng China habang hinahabol ang barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal kahapon. Hanggang sa ngayon, walang ibinabatong automatic identification o AIS signal ang na-damage na barko ng China Coast Guard na CCG-3104. So nakapatay yun kaya hindi malaman kung nasan. So yun na nga mga tol, nagsasagawa sila ng search and rescue operation. Baka kinain na ng pating yun. Ako, wag naman po sana. Pero ano ang inyong masasabi tungkol dito mga tol? Comment kayo sa ibaba. Again, para sa ating mga Pilipino, walang karapatan ang China isisi sa atin yan. Dahil unang-una, wala silang karapatan para magmarahas dyan o kaya para magsilbing parang authority dyan sa lugar na yan dahil yan ay exclusive economic zone ng Pilipinas. Diba? Comment na lamang kayo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.